plant na ito? Oo, hindi. Opo, yes. So, she knew about the letter. Correct. Yes, Your Honor. Before you signed off to it and sent it to COA, correct? Yes. At long last, lumabas na rin yung isa sa mga OBP staff. Okay? At ito ay si Attorney Lopez, Zulica Lopez, na isa sa mga key person. Masasabing key person dahil may alam siya sa confidential fund, pero pilit niyang tinatanggi. Diyan sa naging ongoing Quadcom hearing na yan nung nakaraan kahapon, obviously may alam siya. Obviously na may alam siya. And makikita nyo po yun dun sa isa kong content na kung saan yung buong pagtatanong sa kanya ng isang congressman na I'm not sure kung si Adyong ba yun, Congressman Adyong, na talagang na masyadong siyang selective sa mga sagot niya, na kung ikaw ay nagtrabaho or kumbaga gagamitin mo yung logic mo, mahahalata mo na talagang umiiwas siya sa mga sagot niya. It so happen lang na masyado talagang nag-i-insist itong si congressman, kaya napiga yung mga sagot na gusto nating marinig sa kanya. And at the end of the questioning, bandang huli, lumalabas na may alam talaga si BP Sara doon sa mga nangyayaring transactions. And one of those is itong paglalabas ng COA reports na kung saan may mga dokumentong ipinakita itong si Congressman Adyong, if I'm not mistaken, na nagpapatunay na itong si Attorney Lopez ay naglabas ng isang report o isang letter na pinipigilan ang pagre-release ng mga dokumento about sa confidential fund. Diba? So, kitang-kita doon sa interrogation na ginawa sa kanya o pagtatanong sa kanya na mayroong alam. Diba? May alam talaga. At makikita nyo yan doon sa isa kong video na kung saan talagang ang laman noon is yung pagtatanong ng congressman na yun sa kanya. But bago po ako magpatuloy, welcome po sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware ko sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, or recommendation with regards to my content, please leave it on our comment section. Alright, so balikan po natin, ipi-play ko po yung part na kung saan ini-interrogate nga nitong si Congressman Adyong ang si Attorney Lopez. Okay, so let me play that video. Gina Costa works. When you issued... So ito po yon, yung one of the letter, kaya lang malabo na kasi, so I'll try to zoom in the area later para makita po ninyo na ito yung letter na ginawa nitong si Zulica Lopez, ni Attorney Lopez, na kung saan nandiyaraan yung statement na kung saan pinagbabawalan niya or ayaw niyang sinasabihan niya ang COA na wag mag-release ng mga document pertaining doon sa confidential funds. Okay? Kaya talagang meron talaga silang tinatago. Okay? That's the bottom line of this. May tinatago talaga sila regarding sa confidential funds. Ang mahirap kasi nito, di ba? Yes, part itong si Attorney Lopez, dahil attorney pa naman siya, and di ba, alam niya kung may mali na sa ginagawa niya, but still, di ba, they are trying
to manipulate yung mga bagay. And siyempre may basbas may basbas ni BP Sara. So, di ba? Gagawin nila yan. So, ito po yung part na kung saan talagang sinabi nitong inamin ni Attorney Lopez na may alam si BP Sara. And actually, tatlo silang nakakaalam nung ginawa niya itong letter na to. This letter, Attorney Lopez, did you act on your own volition? Yes or no? No, Your Honor. Hindi kayo nag-iisa. So, sino ang kasama ninyo nung ito po ay inyong ipinarating sa Commission on Audit na hindi dapat sila sumunod sa subpoena duces tecum ng Kongreso? So, sinubpinahan ang COA para mag-release at umattend sa hearing na yan, gumawa siya ng letter. And with basbas ni Duterte, ni BP Sara. Your Honor, this was a matter I consulted with Mr. Lemuel Ortonio. Kayong dalawa lang? Ayan, ay sa party na to, tinatry niya pang wag banggitin si Sara eh. Meron siyang binanggit na isang tao, kaya lang dahil nga sa very insisting itong si Congressman Adyong, napaamin niya rin. Yes, Your Honor, for the matter of the requesting COA. So, ang sinasabi mo, walang alam si Vice President tungkol dito? Your Honor, it was a letter that... Ma'am, it's a yes or no. Let's not make life difficult. May kinalaman ba ang Vice Presidente? Kahit si Attorney Lopez natatawa dahil kasi nasita na siya na mahilig na ang mga sagot niya is laging selective. Okay? So panoorin niyo po yung isa kong content na kung saan the whole pagtatanong nitong si Congressman Adyong, makikita niyo doon na talagang she's trying na alam mong lumusot. Obviously halatang halata naman na lumulusot no? Talagang kung panunuorin ninyo yung buong kwento or napanood ninyo yung buong kwento ng hearing na yan, kayo mismo, no, kung hindi lang kayo magiging bias, kumbaga titingin lang kayo objectively, makikita nyo talaga na there's something, they are really hiding something. Kasi kung wala silang tinatago, di ba, kahit si BP Sara haharap yan, regardless kung ano man yung pagkakamali niyang nakita sa Quadcom na to. Diba? Kung wala kang tinatago, diba, haharapin mo yan without second thoughts. Hindi mo na kailangang magtahi-tahi ng istorya pa kung ikaw mismo alam mo na malinis at alam mong i-explain kung saan napunta yung mga confidential fund na yan. As simple as that, diba? Maiisip mo na yan Hindi ka na para magawa-gawa pa ng kwento at paatinin mo pa yung mga staff mo lang. Diba? Kasi the more na hindi siya umaattend, the more na talagang mabubuo sa isipan ng mga tao na meron talagang siyang something na tinatago at may mali doon sa pag-disperse nila ng confidential fund. Na alalahanin natin lahat, taxes natin yan. Ulat na ito? Oo, hindi? Opo, yes. So, she knew about the letter? Correct? Yes, Your Honor. Before you signed off to it and sent it to COA, correct? Yes. So, kayo po ba... so, doon pa lang, sigurado na, di ba? So, alam na ni BP Sara na may perang ganung lumalabas. May mga ganung kalalaking perang lumalabas. Base na rin ngayon sa inaming ito ni Attorney Lopez. Kasi ang dating po sa amin nito ay una, hindi nun nire-respeto yung subpoena authority ng Kongreso. Actually, totoo yun. Kahit nasabihin natin na ang hindi na ginagawa ng Congress ang sinasabi nilang in aid of legislation dahil nagiging, sabi nga, prosecutor na rin sila.
Sila na yung judge, di ba? Sila na yung prosecutor. Sila pa ba yung executioner? So most likely yun yung lagi nating naririnig sa mga comment about sa ginagawa dito sa sa Congress, sa Quadcom na to. But at some point, 'di ba, may mga punto rin naman yung sinasabi nila. 'Di ba? Oo, in aid of legislation, and nagiging sobra na yung pagtatanong nila, but eto, may lumalabas kahit papaano. 'Di ba? Nagiging overkill kung minsan yung pagtatanong nila, but of course ayaw lumabas ng taong gusto nilang palabasin. Hindi naman nagiging ganyan yan Di ba? Parang gusto rin lang patunayan ng Quadcom na may something wrong. Okay, nagiging prosecutor sila kuminsan or madalas dahil nga mayroon silang gustong palabasin behind pa doon sa kung ano pa natin naririnig na issue na mga bayaran or scripted, or dahil nandiyan na yung mga taong nakapaligid sa kanilang nag-uutos para gawin yan. But to a certain point, mayroon tayong mga nalalaman. Di ba? Yun yung totoo doon. Mayroong something sa confidential fund. Kaya hanggang ngayon, si Inday Sara ay ayaw humarap. At ang pinaharap niya, ang kanyang mga tao, and one of those is itong si Atty. Lopez, na ngayon ay umamin na alam ni BP Sara yung letter na ginawa niya holding back the COA sa pagbibigay ng report kahit may sabina na ang House of Representatives na ngayon. Ito na ang sinasabi ng congressman na to, unrespectful ang ginagawa nila at nakakainsulto. Pangalawa, parang sinusupil nyo yung karapatan ng mamamayan malaman kung paano ginagamit ang pondo ng mga ahensya na pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Na pagdating sa oversight function ng mababang kapulungan at ng Senado, kung ito man ay kanilang gagamitin, ito ay hindi nyo kinikilala. Dahil sa sulat na ito, ipinapakiusap ninyo sa COA na huwag sumunod sa subpoena na inisyu ng Kongreso para hindi ibigay ang COA report sa Kongreso. So, yun talaga yung bottom line doon. Ganon talaga ang iisipin ng mga kongresista na yan. Di ba? Kaya lang kasi ang punto naman dito nila BP Sara, kasi nga hindi naman in aid of legislation ang ginagawa nila. Dahil hinahanapan nila ng butas daw si Inday Sara para hindi makatakbo sa susunod na eleksyon 2028. Napakalayo pa naman, di ba? Kaya nga yung budget niya hinarang dahil mayroong pumipigil. Pero let's be objective, sabi ko nga. Di ba? Bakit ka mag-re-release ng another budget na may question ka pa? Questionable pa kung paano mo ginastos yung mga perang nilaan diyan sa Office of the Vice President, di ba? So, dito, obviously, alam na alam ni Sara Duterte yung mga nangyayari about dyan sa confidential fund. At nasaan na si Mary Grace Piatos. Na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin. May pabuya na, naging 1.6 na raw ata, 1.6 million na ang pabuya para kay Mary Jane Piatos. So kung may nakakaalaman sa inyo, di ba? Malaki-laking pera yon, galing sa Kongreso yon. So yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. And issue lang po tayo, ha? Wala akong personalan. Kung ano man po yung mga nasabi ko rito, ay yun ay pawang aking mga opinion lamang. At nagpapakita lang po ako ng kung ano po yung totoong nangyayari. Alright, so hanggang dito na lamang. Maraming salamat.